Diego Bandido. Ang kwento. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rhoda. Naisipan ko pong sumulat sa inyo para ibahagi ang isang pangyayari na nag-iwan ng malaking aral sa akin. Ipinaalala po nito sa akin na walang malaki o maliit na pagtulong sa kapwa. Ang kabutihan, kapag ginawa natin ang bukal sa puso, bumabalik sa atin na parang hindi nating inaasahan at sa panahong higit natin itong kailangan. Ganito po kasi, lumaki po akong nakaluluwag-luwag sa buhay. Yung tatay ko po kasi factory worker sa Taiwan. Lagi po akong may masarap na baon sa eskwela, carbonara, ham sandwich, hotdog at madalas may kasama pang prutas o masarap na tsokolate. Ang lagi pong bilin ni nanay. Kapag may kaklase po akong walang baon, mag-share ako. Dahil mas sumasarap daw ang pagkain kapag may kasalo. Meron po akong kaklaseng laging pumupunta sa CR tuwing recess. Ang tagal-tagal po lagi sa CR. Babalik kapag tapos na kaming kumain. Minsan naman nagbabasa lang sa upuan niya tuwing recess. Ang ginagawa ko po, kunwari hindi ko maubos ang baon ko. Sabi ko, tulungan niya ako para hindi ako mapagalitan ng nanay. So, pinagsasaluhan po namin ang laman ng lunchbox ko. Kinuwento ko ito kay nanay at simula noon, dinagdagan niya ang baon ko. Dahil may kakayahan daw kaming tumulong, gawin namin. Isang paraan daw yon ng pasasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa pamilya namin. Lumipas ang maraming taon at sa kasamaang palad, nagbago ang buhay namin. Naretrench si tatay sa trabaho at nawala ang ginhawang nakasanayan namin. Unti-unting naubos ang ipon sa iba't ibang gastusin hanggang sa dumating ang panahong kahit ulam namin, nahihirapan kaming hagilapin. Dahil siguro sa matinding depresyon, unti-unting nanghina si tatay. Na-confine siya sa ospital at kailangan agad ng malaking halaga bilang down payment para sa mga procedures na kailangan niyang pagdaanan. Habang nakatayo ako sa labas ng billing office, pakiramdam ko para akong nauupos na kandila. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Maya-maya may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, nakita ko ang isang babaeng kaedaran ko. Pamilyar ang mukha niya, ngunit di ko agad nakilala. Nang sabihin niya ang pangalan niya, saka lamang bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Siya, yung dati kong kaklase na lagi kong kahati sa baon. Successful businesswoman na pala siya at nagkataon lang na may dinalaw sa ospital. Kinumusta niya ako at si nanay. Habang ikikwento ko ang nangyari, hindi ko na napigilan ng pag-iyak. Tahimik lang siyang nakinig at pagkatapos, nilabas ang credit card at binayaran ang lahat ng dapat bayaran sa ospital. Inabutan pa ako ng envelope na may lamang cash para may panggastos daw kami. Iniwan niya din ang number niya. Tawagan lang daw siya kapag kailangan pa ng tulong. Agad kong sinabi na hindi ko siya agad mababayaran. Ngumiti siya at sinabing hindi daw utang yon. Maliit na bagay lang daw yon kumpara sa kabutihang ipinakita namin ng nanay sa kanya noon. Hindi daw niya kailanman nakalimutan ang mga panahong lagi siyang may nakakain dahil sa pag-share ko ng baon. Hindi lang daw namin nalagyan ng laman ng sikmura niya noon na ipaalala
Kaya mo yan. na ipaalala din daw namin sa kanya na may mabubuti pa ding tao sa mundo. Ipinagdasal daw niya na sana ay magkaroon siya ng pagkakataong makabawi at natutuwa siya dahil finally, nagkita kami ulit. Tambalang kumikinang hanggang ngayon ay naiiyak pa din ako kapag naalala ko ang pangyayaring yun. Napatunayan ko na may mga kabutihang hindi kailanman nalilimutan. Hindi man agad bumalik ang kabutihang ginawa mo sa iba, may tamang panahon ang lahat at may sariling paraan ng Diyos para ibalik sa iyo ang bawat kabutihang ginawa mo. Lalo na kapag wala ka namang iba pang malalapitan. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana ay kinapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Rhoda. Rhoda, napakaganda ng investment Ang na ginawa ganda. mo. Ito Oo. talaga yung pagtatanim Mhm. or pag-i-invest na may magandang harvest. Tama. Diba? Oo. Syempre, yung pag tumulong tayo sa iba, ang isipin natin is bukal sa kalooban. Yes, Hindi yung pagdating ng araw kasi sisingilin mo. sisingilin Oo. ko, or pagdating ng araw alam kong may balik ito or pwede ko siyang sabihan na, uwe, baka nung bata tayo Wala kang makain. Wala ka makain, yung dahilan yan di ba? Gawin mo akong partner mo sa business, ano na, di ba? ngayon Ano na? Hindi ganon. Katulad ng ginawa ni Rhoda at ng kanyang nanay, di ba? Bukal sa kalooban ng pag-share. And actually, ang sharing po mga kabisyo, hindi po ito nakakulong lamang sa pinansyal, sa literal na, na ibibigay. Ang sharing po can also be in the form of time. Ang sharing po is can be in the form of listening. Yes. Shoulder to cry on, Tama. 'di ba? Maraming forms of sharing. Tsaka yung mga taong ginawan mo ng kabutihan, hindi nila makakalimutan Totoo yan. Kasi ako meron din akong naging kaibigan yan dati na alam kong nakakaluwag sa buhay kasi lagi akong sinasama pag kumakain sa restaurant. Doon ko sa kanya na experience kumain ng mga kamaron, yung mga Oo. fried chicken kasi hindi ka kumakain regular ng ganun dati. So, yun parang hindi siya nawawala sa core memory mo. Kaya every time umuwi ako ng probinsya, nasabi ko, sana mahanap ko siya, sana makita ko siya. So, Nakita mo na ba siya? nagkita kami. Nalungkot nga din ako dahil nga parang kwento din ni Rhoda na parang bumaliktad yung buhay. Sabi niya, nakita ko yung sapatos niya, sira na. Sabi ko, sige, may sapatos ako na extra, bigay ko sa'yo. So, yun, nagkita kami, naibigay ko. So, napakasarap na pakiramdam. Na naibalik. Oo. Yung maliit lang na bagay na ibalik mo kahit hindi man siguro ganun kalaki, pero naramdaman niya rin din na mahalaga din siya. Correct. Oo. So, Diba? yun. Ganda. Ang ganda ng story of paying it forward. Yes. Ang ganda ng story ng full circle moment. Yes, Yan, oo. yung nangyari sa'yo, Diego, yung nangyari kay Rhoda, full circle moment yun Oo. 'di ba? Na bumalik ulit doon sa umpisa, 'di ba? At ang umpisa ay maganda, 'di ba? Nag-ending din sa maganda. So patuloy lang po tayo na mag-invest Oo. in kindness and in Correct. goodness, lalong-lalo na sa panahon ngayon na nakaka-stress na ang Oo. panahon. Ibabalik talaga yan, hindi man doon sa taong ginawan mo ng mabuti. Correct. Katulad ng mga full circle moments, Oo. it will come maybe in another form. Yes. Through another person. Tama. 'Di ba? So ganun yung invest natin, hindi yung nag-invest tayo ng kasamaan ng ugali, 'di ba? Nag-invest tayo ng paninira ng kapwa. O edi syempre may aanihin ka din doon Tama. na hindi maganda. Hindi Oo. man ngayon, pero alam mo naman ang karma digital, medyo Tama. mabilis, 'di ba? Oo. So kung meron choice kung ano ang i-impart or i-share, 'di ba? Syempre goodness and kindness. Tama. Kasi totoo yun you'll never know. Kaya yan din yung mga kwento ng huwag kang mangbubuli, mga api ng ibang tao kasi you'll never know, baka yung taong inaapi mo, yan yung magsasalba ng buhay mo Correct. pagdating ng araw, Totoo 'di ba? yan, totoo yan. At nangyayari yun, hindi lang po ito sa teleserye sa napapanood sa Oo. TV, ito po ay nangyayari sa tunay na buhay. Ayan, wag na tayong lumayo, 'di ba? Kay Jesus Christ. 'Di ba? Pinatay siya ng mga Pharisees. So tapos hindi natin alam na through Jesus Christ masisave tayo. Nasisave din. Oh, So, 'di ba? ganun. Ganun po ang buhay. Oo. So, again, ulitin namin, kung meron ka
meron ka rin lang naman na choice, 'di ba? Choose to be kind. Yan. In a world that you can be anything, 'di ba? Be kind. Correct. Pwede mo namang gawin 'yun eh. Oo. Para hindi na mawalan ng pag-asa yung mga susunod na generation. Oo, sa panahon ngayon na napakaraming problema, crisis, toxic Correct. ang paligid, hindi na natin kinakailangang mang-bash, maghanap ng kalaban. Oo, Kakampi. tama. Kakampi na lang. Oo. Mga allies. Oo. Ang hanapin natin at hindi enemies. Oo, so kung hindi man kayo magkaintindihan, especially ngayon, maingay ang politika sa political, respetuhin na lang ang isa't isa. Oo. Huwag nang awayin, huwag nang mang-away. Ano yan eh, may mga kanya-kanyang pinanggagalingan ng bawat tao. Oo. Kaya may mga iba talaga silang mga political preference at political opinion. Oo. Kumbaga, Ganon. you agree to disagree. Yun Ganon na lang, na yan. lang. Practice niyang ganyang klase. Kasi isipin mo, mag-friendship over kayo, nag-away kayo, kilala ka ba ng politiko? Tama. 'Di ba? Pinababa niya ba yung ano mo? Oo. Tinaas niya ba yung sweldo mo? Correct. O makita mo sa susunod, magkasama na sila. Oo, correct. Yung dating dahilan kung ba't kayo nag-away kasi Oo. hindi sila Isang magkapartido. grupo. Ngayon, magpartido na sila. Isang grupo na sila. Nangyayari talaga yun Totoo. And that happens talaga a lot in politics. Oo. Siniraan mo ng siniraan ng husto sa lahat ng tao. Tama. Ang dami mong sinabing hindi maganda tungkol sa kanya. O Oo. pagdating ng araw na kailangan mo siya. Ayan. O nagbati, di ba? O partner na sila. Partner na sila. Kasi O. sa mundo po ng politika, wala pong permanenteng kaaway at permanenteng kakampi Kakampi. dyan. Oo. Lagi po ang bias nila yung personal interest. Correct. Kung ano makakatulong sa Oo. kanila. Kung ano makakabuti. Kahit minura ka pa nung dati mong kalaban, pero makakatulong sa political career mo. Tama. Friend! True. Friend, ano na friend? Anong meron dyan, friend? Ba't nga naman, di ba? Oo. Ayun. Pero choose to be kind. Yes. Iba din talaga yung tumutulong tayo sa iba. I remember nung last time na na-meet natin si Madam Mayet de la Rosa of Mayet de la Rosa Fine Jewelry. She said na, alam mo be, kung ano lang talaga, kung hindi ko sinishare yung mga kaalaman Aha. at yung mga blessings na meron. Kung sa kayamanan, siguro talaga naman. Paldo. Sabi niya, pero hindi eh. Mas maraming mga tao yung nangangailangan talaga ng tulong. Totoo. And naniniwala ako na ang taong successful ay yung mga taong iniisip na yung pagtulong sa ibang tao. O kasi narating na nila, na-hit na nila yung peak ng ng wealth, ng correct, pera. na So, doon na sila sa sharing na. Oo. So malamang nakita nila na yung kasiyahan ng material na bagay, iba pa rin dun sa kasiyahan na nakakatulong ka eh. Yun yung priceless eh. Oo. Walang presyo yun eh. Correct. 'Di ba? So, yan ang goals. Naway dumating tayong naway yung mga politiko, successful naman na kayo, Oo. enough na siguro yung maleta nyo. Ayan, tama. 'Di ba? Baka naman doon na Sa tayo sa pagtulong na. Yan, oo. Diyan mo makikita na matured na yung isang negosyante, isang politician. Correct. Kasi hindi alam- na inisip yung sarili. True. Wag na pansarili. Oo. Doon na sa Yung iba na. kapwa. Oo. Kasi kailangan nila eh. Yan, tama. Daming Pilipino na kailangan ng tulong, Correct. guys. Oo. Ano na, guys? Paano kayo pag tumakbo si Nicole Yala, iboboto nyo ba? Di kayo sure. Magastos ako eh. Kaya alam ni Lord ang ginagawa niya. Hindi niya ako nilagay doon. O siya, baka ano pa masabi natin, Jeds? Exit na tayo. Maraming salamat sa iyo, Rhoda, for sharing your story with us. Tama. Hanggang dito na lang po, tambalang kumikinang kasama mo. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan. So dapat magtanim po kayo ng kabutihan. Oo. Hindi man Plant po seeds of hindi man po kindness. ibalik sa inyo, sa ibang tao may ibibigay yan. Oo. O kaya sa pamilya ninyo. Ang yan. balik. Hindi natin alam. Sa mga mahal mo sa buhay. Oo. Naku, napakarami ng ganitong klaseng kwento Correct. katulad nung kay Rhoda. Tama. And I'm sure tayo may mga ganyan din tayong mini stories o kaya mega grand stories Yes. na talagang umiikot ang gulong ng buhay. At kapag ka nagtanim ka ng kabutihan, aani ka rin ng Yes. kabutihan. Salamat mga kabisyo! Thanks everyone for watching and tuning in. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!